Sa mga ospital, inaasahan nating makatagpo ng mga taong handang iligtas ang ating buhay. Mga doktor, nurse, at medical personnel na may misyon, ang paglingkuran at pag-alaga sa kapwa. Ngunit paano kung ang mga taong inakala mong tagapagligtas ay siya palang may dalang kamatayan? Ito ang nakakakilabot na kwento ni Charles Cullen, isang nurse sa Amerika na responsable sa pagkamatay ng hindi bababa sa 29 na pasyente at posibleng umaabot pa sa mahigit 400 katao. Isang bilang na maglalagay sa kanya bilang pinakamapaminsalang serial killer sa kasaysayan ng Amerika. Sa halip na magpagaling, Cullen ay tahimik na nagtuturok ng mga nakamamatay na dosage ng gamot sa kanyang mga pasyente. Karaniwan gamit ang digoxin, insulin, at epinephrine. Sa mga normal na mata, isa lamang siyang ordinaryong nurse. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na tingin at tahimik na kilos, unti-unti na niyang pinapatay ang mga taong dapat sana'y kanyang naililigtas. Sa loob ng 16 na taon, si Cullen ay palipat-lipat ng ospital at mga nursing home sa New Jersey at Pennsylvania. Ngunit ang madalas niyang paglipat ay hindi dahil sa kagustuhang makatulong sa mas maraming tao. Sa katunayan, ito ay taktika upang makatakas sa parusa tuwing may kahina-hinalang pagkamatay na nagaganap sa mga pasyente. Mula 1988 hanggang 2003, pinatay ni Cullen ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng pag-inject ng mga sobrang dosage ng gamot, at hindi lamang mga malubhang may sakit ang kanyang pinunteriya. Marami sa kanyang mga biktima ay nasa landas na ng paggaling. Mga pasyenteng umaasang makakauwi na, ngunit bigla na lang binawian ng buhay sa kamay ng taong pinagkatiwalaan nilang magliligtas sa kanila. Nang siya'y tuluyang mahuli noong 2003, napagtanto ng mga otoridad na malaki ang posibilidad na mas marami pa siyang pinaslang, at ang tunay na bilang ng kanyang mga biktima ay posibleng nasa 300 hanggang 400. Bago siya naging kilabot sa mga ospital, si Charles Cullen ay isang batang lalaki na pinaliligiran ng kamatayan, pangungutya, at matinding kalungkutan. Isinilang noong 1960, wala pang isang taon si Cullen nang pumanaw ang kanyang ama. Sa murang edad, nakaranas siya ng matinding depresyon. Sa gulam na 9 na taon, sinubukan na niyang kitilin ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng halo-halong kemikal mula sa kanyang chemistry set. Lumaki siya sa isang mahirap at magulong pamilya. Siya ang bunso sa 8 magkakapatid. Bata pa lang ay binalot na ng trahedya ang kanyang buhay. Namatay ang kanyang ama sa atake sa puso noong siya ay mahigit 1 taon pa lamang. Sa kanyang teenage years, isinulat niya sa kanyang journal ang matinding pahiwatig ng depresyon, pag-iisa, at mga kaisipan tungkol sa pagbawi sa sarili niyang buhay. Wala siyang gaanong kaibigan at madalas siyang tuksoin sa eskwela. Pagdating ng high school, ang panunukso ay nauwi sa matinding pambubuli. Isang insidente ang hindi malilimutan. Dumalo siya sa isang party ng mga kaklase, at matapos siyang pagtripan, gumanti siya sa pamamagitan ng paglalagay ng laso ng daga sa kanilang inumin. Sa kabutihang palad, walang nasawi sa insidenteng iyon. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan, lalong lumala ang kanyang pagkabaliw sa dilim. Noong 1978, huminto siya sa pag-aaral at sumali sa US Navy. Doon ay sinanay siya bilang ballistic missile technician. Subalit sa Navy, hindi rin siya tinantanan ng pangungutya. Isang beses siyang nahuling nakasuot ng ninakaw ng hospital gown at mask habang nakaupo sa missile control panel. Isang senyales ng kanyang mental instability. Makalipas ang 3 taon, siya ay pinalabas sa serbisyo, bagaman hindi malinaw kung ito ay medical o psychological na dahilan. Pagkatapos ng Navy, nag-aaral siya ng nursing sa Mountainside Hospital School of Nursing sa New Jersey. Sa taong 1987, maraming pagbabago ang dumating sa kanyang buhay. Nagtapos siya bilang nurse, ikinasal sa isang computer programmer na si Adrienne Taub, at namatay ang kanyang kapatid na si James. Noong Hunyo ring iyon, tinanggap niya ang kanyang unang trabaho bilang nurse sa burn unit ng St. Barnabas Medical Center sa Livingston, New Jersey. Sa paningin ng iba, isa siyang dedikado at tahimik na nurse, ngunit sa kanyang isipan, isang madilim na plano ang unti-unting nabubuo. 1 taon pa lang sa propesyon, napatay na niya ang kanyang unang pasyente. Pagpasok ni Charles Cullen sa St. Barnabas Medical Center noong Hunyo 1987, ang nagbukas ng pintuan sa isa sa pinakamatinding serye na pamamaslang sa kasaysayan ng medical na propesyon. Sa panlabas, isa siyang tahimik at masipag na nurse, isa na may maamong muka at kalmadong kilos. Ngunit sa loob,
Isang matinding kaguluhan ang unti-unting humahawa sa kanyang mga kilos. Hindi pa man natatapos ang unang taon niya sa ospital, nagsimula na siyang pumatay. Ang kanyang unang biktima ay isang matandang lalaki na nasa recovery matapos ang isang operasyon. Walang rason para siya ay mamatay noon, ngunit binigyan siya ni Colleen ng labis na dosis ng intravenous medication na hindi inireseta. Tahimik, walang dugo, walang sigaw. Isang clinical na krimen na hindi agad napansin. At iyon ang naging estilo niya. Ginamit ni Colleen ang kanyang access sa makapangyarihang gamot tulad ng digoxin, isang gamot sa puso, at insulin na parehong lumahang delikado kapag naibigay sa maling dosis. Ang mga gamot na ito ay madaling ipaliwanag ang kamatayan ng isang pasyente, lalo na kung ito ay may kasalukuyang sakit sa puso o diabetes. Minsan, tinatanggalan pa niya ng laman ang IV bags at pinapalitan ng nakamamatay na sangkap. Ayon sa mga investigasyon, sa St. Barnabas pa lang ay maaaring umabot na sa mahigit 100 ang kanyang napatay. Ngunit tulad ng maraming ospital na nasundan, hindi pa rin nahuli si Colleen sa aktong pagpatay. Sa halip, napansin lamang ng pamunuan ang kahina-hinalang pagkawala ng mga gamot sa pharmacy at ang pagtaas ng bilang ng mga hindi inaasahang pagkamatay. Noong 1992, matapos ang ilang buwan ng investigasyon sa pagkawala ng mga medisina, napilitang umalis si Colleen sa St. Barnabas. Ngunit hindi siya sinibak. Pinayagan siyang magbitiw. Walang criminal charges, walang investigasyon sa pulis, walang ulat na isinapubliko. Sa halip, tahimik siyang naglaho at lumipat sa susunod na ospital, pitpit ang kanyang lisensya at ang kanyang lihim. Ito ang magiging pattern ng kanyang buong karera. Pagpatay, lilipat, at uulit. Dahil sa takot ng mga ospital sa negatibong publisidad at demanda, maraming institusyon ang piniling manahimik. Ang resulta, isang hearse na sa halip na alagaan ng mga pasyente ay unti-unting naging anino ng kamatayan sa bawat silid na kanyang pinapasok. At sa kabila ng lahat ng ito, sa mga mata ng kanyang mga kasamahan at supervisor, isa na lang siyang tahimik at mahiyain na nurse, malayo sa imahe ng isang serial killer. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, mas lumalakas ang kanyang loob at pinino niya ang kanyang pamamaraan. Mas lumawak ang kanyang bilang ng biktima. Pagkatapos niya umalis sa St. Barnabas Medical Center, hindi tumigil si Charles Colleen sa kanyang propesyon at lalong hindi sa kanyang mga krimen. Sa halip, ginamit niya ang kanyang professional na lisensya bilang sandata para muling makapasok sa panibagong ospital. Noong 1993, tinanggap siya bilang nurse sa Warren Hospital sa Phillipsburg, New Jersey. Sa unang tingin, si Colleen ay isang maaasahang empleyado, tahimik, masipag, at bihasa sa patient care. Mga katangian na hanap ng maraming ospital, ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, bumalik ang kanyang kagawian. Sa Warren Hospital, 3 matatandang babae ang inuulat na biglaang namatay matapos ang hindi inaasahang deterioration ng kanilang kalagayan. Ang mas nakakakilabot, lahat sila ay nagsabi bago mamatay na may isang lalaking nurse ang pumunta sa kanilang silid habang sila'y natutulog. Isang nurse na hindi naman naka-duty noon. Isa sa mga biktima ay may kakayahang magsalita hanggang sa huling oras. Sinabi niyang may isang nurse na pumasok at may ginawa sa IV bago siya nagsimulang manginig. Hindi ito binigyang pansin ng pamunuan. Iniulat lamang bilang parte ng pagkalito dahil sa mga gamot at side effects nito. Sa kabila ng mga palatandaan, walang investigasyon ang isinagawa. Sa halip, lumipat si Colleen sa susunod na ospital, ang Hunterdon Medical Center sa Flemington, New Jersey. Doon, muling tumahimik siya sa unang buwan, ngunit sa loob ng 1 taon, nagsimulang mawala ang mga gamot sa record at may ilang pasyente na muling namatay sa hindi may paliwanag na dahilan. Sa bawat kasong ito, sugat, walang bakas ng puwersa, tila ba natural ang kamatayan. Ang kanyang kasanayan sa paggamit ng digoxin, insulin, at iba pang gamot na may makitid na therapeutic range ay ginamit niya bilang pananggalang. Minsan, isinasagawa niya ito sa mga pasyenteng may terminal na sakit. Kaya't madaling isulat sa death certificate na natural ang sanhi ng pagkamatay. Ngunit hindi lahat ng kanyang biktima ay terminal. May ilan sa kanila ang malapit ng gumaling o nakatakdang ma-discharge. Sa isip ni Colleen, tila may baluktot na ideya ng mercy killing, isang pag-aakto daw ng awa. Pero ang katotohanan, hindi siya hinihingan ng tulong ng mga ito. Wala siyang pahintulot. Noong 1996, lumipat muli si Colleen. Ngayon naman, sa Morristown Memorial Hospital. Isa na itong pattern. Ilang taon sa isang ospital,
May kahina-hinalang pagkamatay sa kabiglaang lilipat. Walang ospital ang naglakas ng loob para ibunyag o ituro siya. Sa bawat ospital na kanyang nililipatan, isang panibagong simula para sa kanya at isang panibagong yugto ng kamatayan para sa mga pasyente. Hanggang sa puntong ito, si Cullen ay tila untouchable. Isang aninong lumilipat-lipat, hindi nabumunyag sa mga opisyal na record at hindi rin sinusubukang pigilan ng mga institusyong medikal. Sa ilalim ng kanyang katahimikan, dumadami ang mga bangkay. Sa bawat tahimik na silid sa ospital, ay pasyenteng humihinto ang puso, habang ang nurse na dapat ay nagbabantay ay siyang dahilan ng huling pintig ng buhay. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalala ang ugali ni Charles Cullen. Sa kanyang paglipat-lipat sa mga ospital, Morristown Memorial, Liberty Nursing and Rehabilitation Center at St. Luke's Hospital, patuloy siyang bumatay sa katahimikan, biyasa sa pagpapanggap at pagkontrol ng kanyang kapaligiran. Dahil sa kakulangan ng komunikasyon at takot ng ospital na madamay sa iskandalo, wala ni isa man sa kanila ang seryosong nag-imbestiga o nagsampa ng kaso. Basta't may kahina-hinalang aktibidad, pinapayuhan na lang siyang magbitiw, kaya tuloy ang kanyang pamamaslang. Walang sagabal, walang nakatingin. Noong Setyembre 2002, nagsimula siyang magtrabaho sa Somerset Medical Center sa New Jersey. Sa panlabas, ito ay isang panibagong trabaho lamang. Ngunit sa loob ng ospital, isang tahimik na taon ng karahasan ang nagsimula. Sa loob lamang ng 12 buwan, hindi bababa sa 13 pasyente ang kanyang pinatay. Isa sa mga biktima niya ay si Michael Estenko, isang 21 gulang na lalaki na na-admit lamang para sa simpleng spleen surgery. Inaasahan ng pamilya ni Michael ang kanyang mabilis na paggaling. Malusog siya, bata, at walang komplikasyon. Ngunit isang gabi, matapos makitang may nurse na pumasok sa silid niya kahit wala sa schedule, nagpuan siyang wala ng buhay. Sa autopsy, nalaman na si Cullen ang nag-inject sa kanya ng labis na norepinephrine, isang gamot na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyon at paghinto ng puso. Walang paliwanag kung bakit kailangan iyon ng isang pasyente na hindi naman nasa critical care. At si Michael lang ang isa sa marami. Sa loob ng isang taon, unti-unting napansin ng ibang staff na may kakaiba kay Cullen. May mga gamot na nawawala, mga pasyente na hindi naka-assign sa kanya, ngunit nasa kanyang access logs. Mga di pangkaraniwang kombinasyon ng gamot na kanyang in-order. Sa simula, sinubukan ng ospital na resolbahin ito ng tahimik. Ngunit ang sunod-sunod na pagkamatay ay hindi na kayang ikubli. Isang independent committee ang naatasang magsuri sa pattern ng kanyang mga access. At doon na nagsimulang mabuo ang larawan ng isang sistematikong mamamatay tao. Lumabas sa record na si Cullen ay paulit-ulit na nag-a-access ng mga file ng pasyente na hindi naman niya pasyente, kadalasang ilang oras o araw bago sila mamatay. Nag-umpisa ang malalim na investigasyon, pinangunahan ng mga otoridad at support ng New Jersey Poison Information and Education System. Napansin ng forensic investigators ang kakaibang kombinasyon ng insulin, digoxin, norepinephrine at verapamil sa dugo ng mga biktima. Lahat ito, ginagamit ni Cullen. Noong Disyembre 2003, halos isang taon matapos niyang simulan ang kanyang killing spree sa Somerset, inaresto si Charles Cullen. Sa mga interogasyon, ipinagtapat niya ang kanyang ginawa. Sa kanyang paglilitis, pinahayag niya na ang motibo niya ay tumulong sa mga pasyente. Isang baluktot na ideya ng mercy killing. Ngunit ang mga biktima ay hindi humiling ng tulong at karamihan sa kanila ay gumagaling na o malapit ng ma-discharge. Sinabi ni Cullen sa korte na umabot sa 40 ang kanyang napatay. Ngunit opisyal na napatunayan ng mga investigador ang 29. Gayunpaman, may mga analyst na naniniwalang ang tunay na bilang ay maaaring higit sa 400. Sa kanyang paglilitis, hindi nagpakita ng emosyon sa Cullen. Nakaupo siya sa courtroom na nakapikit lamang, habang isa-isang nagsasalita ang mga pamilya ng biktima. Inatulan sa Charles Cullen ng 11 magkakasunod na life sentence na walang posibilidad ng parole. Habang buhay siyang nakakulong, hindi kailanman muling makakapasok sa ospital at tuluyan ang inalisan ng lisensya. Isang sistema ang pumalya, isang buong industriya ng kalusugan na mas piniling manahimik kaysa mag-ingay. At sa katahimikan ngayon, isang mamamatay tao ang lumakad sa mga pasilyo ng mga ospital, nakangiti habang pinapatay ang mga dapat niyang pangalagaan.